Okay, so good afternoon class. So, bale, gagawa ko ng demonstration ngayon. So, ito, um, para to sa CRUD operation, which is the create, read, update, and delete. And for now, bale, siguro 5 part. So, this will be a 5-part video. So, unang-una natin gagawin sa video na to is to set up the database. Okay, and pati na din yung ating folder kung saan natin ilalagay yung ating mga PHP file. Okay, so to start with, dapat meron nakabukas na yung ating Apache and yung MySQL natin para magamit natin yung server tsaka yung database. Ayan. And then, punta tayo sa ating folder, sa File Explorer, and then sa um, Drive C natin. Hanapin natin dyan yung SUMP folder, tapos yung htdocs. So, dito tayo gagawa ng ating tawag dito. Dito tayo gagawa ng folder kung saan natin ilalagay yung ating mga PHP file. So, new folder tayo dito. And then, for now, siguro ipapangalan ko sa kanya is CRUD demo. Ayan. Enter. After natin magawa yung ating folder, buksan na natin yung ating Visual Studio Code na IDE kasi dito tayo mag-edit. So, ayan. And then, let's open a folder. So, hanapin natin siya sa Drive C. Tapos, SUMP. Ayan. Open. Double-click natin. And then, htdocs. Asa na siya? htdocs. So, ayan. Tapos, CRUD demo. Select folder natin yan. Okay. So, dito tayo gagawa ng ating, dito tayo gagawa ng mga PHP file natin. So, dito natin isi-save. Okay. So, pagkatapos yan, so, okay, gawa tayo dito ng folder. Let's say, index.php. So, yan lang muna for now. And enter. Okay, so ngayon, the next thing we want to do is to create the database. So, let's go to our SUMP. And then, click natin yung admin ng MySQL. Ayan. So, i-redirect niya tayo sa ating phpMyAdmin kung saan natin i-manage yung ating mga databases. Okay, and then, click New. And tapos, dito na tayo gagawa ng ating database. Sa database name, siguro, lalagay ko na lang is register DB. Ayan. So, para kunwari yung database, yung gagawin nating website is to register a user. So, ayan. Tapos, click create. Tapos, dito sa ating register DB, click natin siya. Tapos, create new table tayo. Okay, siguro sa table name niya, reg table na lang. And then, gusto ko 6 na columns yung ilalagay ko. Kasi, meron tayong mga ilalagay na field maya-maya. Okay, so create natin yan. Maximize muna natin para makita ng maayos. And then, first na gagawin natin or first na column is yung ating ID. Okay, so lalagay natin dyan ID. Naka-int siya. Tapos, siguro hanggang 11 digits yung ID. Kunwari malaki yung ating registration form or registration. Tapos naka-auto-increment siya. So, AI, auto-increment. Meaning, siya na din yung ating primary key. Okay, so ayan. Tapos, yung next column will be name. And then, varchar siya. So, gawin natin siyang varchar. Tapos, siguro 100 characters yung kanyang kunin. And then, gusto ko din na si name is unique. So, punta tayo dito sa area na to. And then, gawin natin unique. Meaning,
hindi siya pwede magkaroon, click lang natin yung go. Meaning hindi tayo pwede magkaroon ng parehas na pangalan dito sa registration natin. Next will be email. Tapos, varchar ulit siya. Lagyan na lang natin ng 100. Tapos, ano pa ba? So, yun na. And then, next naman, phone. Kasi hihingin natin yung phone number niya. Int. And then, para safe, 20 numbers yung pwede niyang ilagay. Tapos, next naman is address. And then, varchar. Yan. Varchar. Tapos, 255. And next will be yung date, kung kailan nag-register si user. So dito, kay date, gagawin natin is naka-timestamp siya. So automatic na. Hindi natin kailangan mag-specify kung anong date. Automatic na siyang magbibigay. So timestamp yung gagawin natin or ilalagay natin dyan. Then I think we're good to go. Save na natin. Okay, so save. Ayan, meron na tayo dito. Okay. Ito ngayon yung first part natin. Mag-set up ng database, tsaka ng table. And then, mag-set up natin yung folder kung saan natin ilalagay yung ating PHP files. Okay, for the next video naman, lalagyan natin ng laman si index para sa read na part ng ating database. Okay? So, on to the next video na tayo.